Bagamat bumaha na ang pondo sa flood control, tuloy-tuloy pa rin ang baha sa Metro Manila at sa buong Pilipinas. Nagpapatunay lang po na talagang kinakailangan gumawa tayo ng mga hakbang nang mabawasan ang korupsyon dyan sa budget ng flood control. Kasi kung lahat naman po yung budget na inukol para sa flood control ay ginastos para sa flood control, siguro naman po naibsan na ang problema natin sa pagbabaha. Ang sabi nga ni Senator Joel Villanueva, at saka ni Senator Amy Marcos, dito sa dalawang nakalipas sa taon sa administrasyon ni Presidente Marcos Jr., hindi naman bumababa sa 1 billion kada araw ang nagagastos para sa flood control. At in fact, itong 2024, tumaas pa ng 1.35 billion a day ang ginagastos natin. So ang suma total, hindi po bababayan ng 400 billion kada taon. At ito nga yung pinagyabang ni Presidente, nakabahagi ng 5,500 na mga flood control projects na di umano'y natapos ng gobyerno. Pero ang tanong nga po, bakit ganyan ang naging resulta matapos ang Karina? Hindi naman yan super typhoon. Yan ay hindi nga diniklarang typhoon signal number 4, pero kasing lakas ata at kasing dami ng ulan dun sa Ondoy na naging super typhoon. Isa pa nga pala yan, Bakit kaya ganyan yung ating naging weather forecasting, Hindi natin anticipate na ganito talagang dilubyo ang ibibigay nitong Karina, Sana naman, siguro kung naglagay ng signal number 4, mas maraming nakahanda dahil sa tingin ko napakataas ng figura ng mga namatay dito sa bagyong ito, Kasi iniisip siguro nila, well, ano lang yan, normal lang yan, habagat lang yan, Pero yun nga po, tignan nyo naman kung gaano katinding tubig ang binuhos ng bagyong Karina, So sa akin po, dapat po may managot. Pera po ng bayan yan. Hindi po yung barya. Yan po ay napakalaki. Hindi po pwede na pipikit na lang natin ang ating mga mata. At ang inaasahan natin kahapon nga sa Senado, magkakaroon talaga ng honest to goodness investigasyon dahil hihingi na naman ng napakalaking pera ang gobyerno para sa flood control na wala namang atang nangyayari. At siguro panahon na lahat ng mga kontratista ng 5,500 projects ng flood control isa publiko na at ng mga kababayan na natin ng isa-isa na mag-examine kung ano yung mga proyektong yan at tignan kung mayroong basehan para magdemanda nga sa graph. Dahil hindi po ako naniniwala na 1 billion a day in flood control budget hindi maiibsan ang pagkabaha sa Maynila. Para bagang linagay lang nila yan na sa budget para sa flood control at wala naman pong nangyari at mukhang napunta lang sa bulsa ng kung sino-sino. Huwag na po nating hayaan itong magpatuloy dahil tayo po ang naabirya. Ang taong bayan po na siyang nagbabayad para sa flood control, ang siya rin naabirya kapag hindi po nagagamit sa proyekto na nakaukol na nga para maibsan itong problema ng pagbaha pero tignan nyo yan. Nature as fact checker. Hindi na po Rappler, hindi na po kung sino-sinong fact checker. Kalikasan na nag-fact checker. Hindi totoo po na nailagay sa flood control projects yung mga budget na nakalaan para sa flood control. Saan napunta at saan po ang pananagutan? 1.35 billion ngayong taon kada araw ang budget. Mas mataas ito compare sa 1.079 billion last year kada araw. Maliban pa ito pala, attorney, sa nasa 1.44 billion pesos a day na flood control related budget na naka-allocate sa DENR, DOST at MMDA. So pumapatak, mahigit 2 bilyon kada araw ang nagastos natin di umano para maibsan ang problema ng pagbabaha. Maliban dito, so kung 2 billion yan, lagay mo na ng 2 billion, 365 times 2, abay tama nga, mga 700 billion ang nakalaan sa isang taon man lang, para sa flood control at yan po ang resulta, bahang-baha pa rin ang Metropolitan Manila. And for 2025 naman, attorney, sinasabing tumaas pa ang hininging budget ng DPWH at ng MMDA sa proposal ng sa NEP, sa ilalim ng NEP, sa proposal, 900 billion pesos ang budget for DPWH kung saan 254 billion pesos ang nakalaan sa flood management program. Mas tumaas ito, mas mataas ito compare sa noong para sa ngayong 2024, habang yung MMDA naman
5.5 billion pesos na budget nila or 2.4 billion ang nakalaan for flood control. So yun nga po, pumapatak na mahigit 2 bilyon kada araw ang ginagastos galing sa kaba ng taong bayan para sa flood control para maging completely flooded ang Metro Manila kapag merong bagyo. Akin po ang sigaw ko, pananagutan. Hanggang hindi po natin pinakukulong ang mga buwaya na lumamon ng salapi para maibsan ang problema ng pagbabaha, hindi po malulutas ang problemang yan. Nature will not solve the problem. Nature brings the flood. Pero ang taong bayan ang nagbayad para sana maibsan. Anong ginawa ninyo? At kayo namang mga nangurakot dyan, di ba, pati kayo, nagkaroon din naman ng danyos dahil sa pagbabahang yan. Ano ba yan? Pero hindi ba kayo nang ilabot dyan? Attorney, ikaw ba'y kumbinsido din doon sa dahilan ng gobyerno, particular na ng DPWH, na dahil sa basura, kaya malawakan yung pagbaha dito sa Metro Manila? Hindi ba noong SONA ng Pangulo, iyan ang isa sa kanyang mga achievement na pinagyabang sa kanyang SONA na nakakolekta ng mahigit around 40,000 na tonelada ng mga basura ang nakolekta? Well, alam niyo po, dati ng problema yung basura na yan. Sinong sisisihin kung problema rin yan sa basura? Kundi gobyerno rin, di ba? So kapabayaan na po yan dahil sa mulat-mula, problema yan. Pero sa tingin ko naman, honestly, ang mga Pilipino nagkaroon na ng disiplina na hindi magtapon sa mga estero dahil sila mismo ang nagkakaroon ng danyos kapag bumaha ng matindi sa kanilang lugar dahil sa mga basura. Ang totoong dahilan po sa pagbabaha, yung desilting at dredging na pinaglaanan ng pondo, na napakalaking pondo, 2 billion a day, hindi po ginamit sa desilting at sa dredging. Binulsta. Kaya po ganyan ang nangyari sa Metropolitan Manila. Ano ba nangyari mga partners doon sa investigasyon sa Senado kahapon? Wala. Inaantay natin yan. Na-postpone Pero yun nga, nagkaroon ng press briefing. Pero yun nga, ang tingin ng ating mga kababayan, yung sa pondo para sa flood control project, para bang nasabay doon sa naano din ng baha. Diba? Naano talaga ng baha ang pondo ng flood control. Ang sabi pa nga ni Senador Joel Villanueva, okay lang sana kung dati hanggang bewang yung level ng tubig, tapos naging hanggang na lang, bukong-bukong na lang daw. Mas okay pa. Kumbaga merong pagbabago. Pero ngayon wala mas lumala pa raw. Marami din tayong mga nakapanayam na sinasabi nila na first time nilang matamaan ng ganong klase ng epekto ng mga pagbaha, o di kaya ay naaalala nila yung panahon ng bagyong Ondoy, kung saan ilang taon na po ang nakalipas noon at marami na siguro mga pag-aaral at marami ng mga pondo na nailaan para sa flood control projects. Well, yun nga po linamon ng mga kurakot sa gobyerno. At itong nangyari pong pagbabaha, yan po talaga ay paalala sa atin na may kapal na kapag tayo pong mga ordinaryong mga mamamayan ay hindi kumilos laban sa korupsyon, talagang lulubog literally po ang ating bansa sa baha. Dahil po sa talaga namang ayoko gumamit ng masamang salita, dahil nasa internet pa rin tayo. Dahil sa walang yung hanggan ba yun? Hindi, satisfaction, yung walang yung walang limit, tawag sa Tagalog noon, yung hindi mo masatisfy na paghangad na mangurakot na mga taong gobyerno. Ilan lang naman siguro, lalong-lalo na yung mga in charge sa flood control. Oo, at marami din sa ating mga kababayan nagtatanong, saan ba napunta yung pinagyabang ng Pangulo na mahigit 5,000 at 500 mga flood control projects? Dapat bang malaman din ng publiko at ma-explain din na attorney ng gobyerno kung saan mga lugar ito? Ito ba'y nakafocus dito sa Metro Manila o ano bang mga lugar para malaman natin kung ano pa yung ongoing? Calling, Secretary Garafil, karapatan ng taong bayan, magkaroon ng impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Yung mga flood control projects po, nakabahagi ng 5,500 dito sa Metro Manila, karapatan po namin bilang mga nagbabayad ng buwis na malaman kung sino yung mga contractor na yan. Kahapon, dahil nagkaroon ng sectoral meeting with President BBM dyan sa Malacanang, ay buong ipinagmalaki at giniit ng Department of Public Works and Highways attorney na epektibo ang mga flood control programs ng pamahalaan. Sabi pa nga niya dito, and I quote,
I think it helped a lot. Actually, it helped a lot yung mga initial flood control programs that had been implemented over the years. Hindi naman natin sabihin na nasayang lang yan. Sabi pa nga niya dito, and this is evident enough that yung sinasabi nga natin nung Undoy, the floodwater stayed in Metro Manila for more than 2 weeks. Ito na ngayon, which some of the flood control projects that were implemented over the years, yung engineering interventions and other projects that were implemented, kita naman natin that the floodwater has receded quite faster than Undoy. Pero ang Pag-asa, attorney, hindi kinukumpara ang Undoy dito sa nangyari last time. Kasi yung Undoy talaga malakas ang hangin. Malakas ang hangin. At saka tumama talaga dito yung bagyo. Yung mata. Yung Katrina kasi, Karina kasi, nasa karagatan lang siya. Hinihigop lang niya at pinapalakas lang niya itong habagat. At yung habagat na yun, yung nagpapaulan dito. And doon sa Undoy kasi, ilang linggo matapos tumama ang Undoy, meron na namang panibagong bagyo. So hindi natin, sabi nga ng Pag-asa, hindi pwede ikumpara kasi magkaiba yung pangyayari niyan. Pwede daw ikumpara last 2012 ata, na habagat lang yung nandito sa Metro Manila, pero may bagyo tayo, pero nasa karagatan lang, hinihigop lang niya. Ibig sabihin, it could have been worse. Kung talagang yan ay super typhoon at dumaan talaga yung mata ng bagyo sa Metro Manila, it could have been worse. So siguro, doble hanggang triple ang naging baha kung nangyari yon. So, ano pa ho aasahan natin? Ito po talaga, hindi super typhoon. Pero talagang lumubog na ata ang, hindi ko alam kung anong estimate, kung ilang porsyento ng Metro Manila ang lumubog eh. Pero sa akin tingin, hindi bababayan sa 50% ng Metro Manila ang lumubog. At hindi lang mga lumubog, yung medyo mga matataas na lugar, no? Ilang portion ng Quezon City, at siguro doon sa may Antipolo na may bundok, yan po talaga mga mabalabunduking lugar at hindi lulubog. No? Pero kinakailangan po alalahanin natin kung ito ay Super Typhoon number 4 at tumama muli sa Metro Manila, mas matindi po ang mangyayaring pagbaha. Talagang maaanod na yung mga bahay na mga nakatayo sa mga estero at sa mga ilog natin. Talagang completely siguro hanggang bubong na yan. At alam naman natin na yung Undoy, maraming lugar, gaya ng mga lugar na nakatabi ng Marikina River, talagang hanggang bubong na umabot ang baha. No? At meron naman talaga mga lugar ngayon na talagang hanggang bubong na umabot. Ito, attorney, ang hinala naman ng ibang senador, dahil sa reclamation dyan sa Manila Bay, kaya't nagkaroon itong mga pagbaha. Kasi isa sa mga ebidensya nila dyan is yung dyan sa Senado. Hindi naman daw binabaha ang Senado. Pero during that time, na ilang metro lang ang layo mula sa Manila Bay rin, ay binaha sila. Kaya isa sa mga pagdududa nila is itong nangyari din na reclamation dyan sa bahagi na yan. Siguro dapat kumuha tayo ng expert resource person dito, si Mahar Lagmay ng UP, no, na sa Department of Geology, yung NIGS, no, para maintindihan natin kung paano nga itong reclamation ng Manila Bay, kung ito talaga ay nakakaapekto sa mga mas matitinding baha na ating pong nakita dyan sa Pasay, sa Maynila, katabi ng Manila Bay, kasama na dyan sa Bulacan, kung saan nagkakaroon nga ng malawakang reklamasyon. Binabasa ko yung komento ng ating mga kababayan doon sa post ng Presidential Communications Office na iniulat ng DPWH at MMDA sa Pangulo na naging epektibo yung flood control projects. Pero mababasa mo dito sa mga komento, sabi dito halimbawa, sabi itong isang netizen, kaya pala hanggang baywang ang baha at halos buong Metro Manila ang binaha dahil sa effective ang flood control. So, ganyan. Sabi pa nga dito, they say the proof of the pudding is in the eating. The reports that the President don't resonate with what Metro Manila and all affected places experienced. Report also what went wrong and long-term solutions. Ito rin yung ating gustong marinig. Sabi pa dito ng isang netizen na sa post ito mismo ng Presidential Communications Office na ipinagmalaki pa rin na naging effective. Sabi dito, napaka-effective yung proyekto. Yung baha, pag nakapasok, di na nakakabalik sa ilog. so yung mga komento ng ating mga kababayan. Sabi dito, sikapin mong makabawi sa nalalabi mong taon dahil sa
sa sunod hindi ka na makakaulit sa mga Pilipino. Sinayang mo ang pagkakataon na binigay sa'yo. Di ba? Okay. Ang sabi dito, meron nagsabi, 144 billion daw ang budget, sabi sa Senado. Ewan ko ba, sino kaya itong 144 billion? Yan yun. Yan yung nababanggit din natin kaugnay doon sa naging pahayag ni Senador Villanueva. Villanueva. Yan ang talong, mga ating mga kababayan, ang kanilang